Huli pong namataan ang sentro nitong si Bagyong Opong sa coastal waters of Santa Cruz, Occidental Mindoro kaninang alas 4 ng hapon. At sa mga sandaling ito ay nasa may Mindoro Strait na sa may Occidental Mindoro. Sa mga susunod na oras ay unti-unting pupunta na ito sa may West Philippine Sea at palayo ng ating kalupaan. Meron pa rin itong taglay na hangin sa ngayon na 110 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 150 kilometers per hour. At mabilis na kumikilos west-northwest at 35 kilometers per hour. Base po sa ating latest satellite animation, itong mga kulay orange at kulay pula, associated po yan sa mga matataas na mga clouds at associated din sa mga minsang malalakas na mga pag-ulan. Kaya kitang-kita po affected ng mga pag-ulan dahil kay Opong plus ang habagat or southwest monsoon na siyang pinalalakas nito, ang malaking bahagi ng Luzon and western section of Visayas. At nakikita na rin natin yung improving weather conditions over the eastern sections. Kabilang na dyan ang Bicol Region, Caraga Region, and Eastern Visayas ngayong gabi. Samantala, meron din tayong nakikita mga kumpul ng ulap or cloud clusters dito sa may silangan po ng Visayas. Inaasahan yung unti-unting pagpasok nitong cloud cluster sa ating area of responsibility at posible rin magpaulan sa mga susunod na araw. Kaya patuloy po natin itong i-monitor. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, nagkaroon po ng westward movements na nakalipas po na 24 oras itong si Bagyong Opong. Kagabi po, nagkaroon siya ng landfall for the first time sa may Eastern Samar, nagkaroon ng second and third landfall dito po sa may Masbate, fourth and fifth landfall naman po kaninang umaga dito sa may lalawigan ng Romblon, at sa tanghali naman sa may Mansalay, Oriental Mindoro kaninang 11:30 in the morning, at sa ngayon nga po ay nandito na sa may coastal waters po ng Occidental Mindoro. So malaking factor yung kanyang westward movement doon po sa may high pressure area nandun sa may North Philippine Sea. Dahilan para po maiwasan ng Bagyong Opong yung high pressure area na yon at mas nag-westward or mas bumaba pa yung track kumpara dun sa ating inaasahan no mga 2 to 3 days ago po. No? So na-spare sa malalakas na hangin at malakas na ulan itong malaking bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon at hilagang bahagi po ng Kabikulan. Samantala, unti-unti na nga angat ang bagyo, kikilos west-northwest in the next 24 hours and possibly within the next 12 hours or bukas ng umaga ay maging isang ganap na typhoon na muli ito. No? At unti-unti nga lalakas, possibly hanggang 130 kph hanggang sa makalabas ng ating area of responsibility bukas ng umaga or tanghali. Pero pagdating naman sa lawak ng bagyo, kung mapapansin po nila, nasa 440 kilometers yung kabuang radius po niya at yung diametro halos 900 kilometers. Kaya apektado pa rin po ng malalakas na hangin itong malaking bahagi ng Luzon and Visayas, lalo na dito sa may sentro kung saan malapit nga yung bagyo, itong Mindoro Island at maging itong northern portion ng Palawan sa mga susunod na oras. At dahil dyan, meron po tayong nakataas na wind signal number 3 pa rin dito sa Occidental Mindoro and Calamian Island sa mga susunod na oras. Mabagyo pa rin po, no? May kalakasan pa rin ng hangin, posible pa rin makapagpatumba ng mga poste ng kuryente at puno at makasira ng mga istruktura, lalo na po yung yari sa kahoy. Signal number 2 naman, or pabugso-bugso pa rin ang mga hangin sa mga susunod na oras sa Southern Cavite, gayon din sa buong Batangas, Oriental Mindoro, buong Marinduque, western portion ng Romblon, Cuyo Islands at sa extreme northern portion ng mainland Palawan. Habang meron naman tayong signal number 1 pa rin sa buong Pangasinan, southern portion of Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan at Pampanga. Signal number 1 din po dito sa Bulacan, Metro Manila, ibinaba na po natin ito signal number 1, gayon din ang Rizal, natitirang bahagi pa ng Cavite, buong Laguna, signal number 1, at dyan sa amin sa Quezon, signal number 1 sa ngayon. At signal number 1 din po dito sa buong Bicol Region, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, natitirang bahagi ng Romblon, northern portion pa ng mainland Palawan, at signal number 1 na rin po dito sa may Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, hilagang bahagi ng Negros Occidental at Bantayan Islands sa Cebu. So ilang areas po dito sa may Eastern and Central Visayas, tinanggal na po natin yung mga wind signals at aasahang bababa pa yung mga wind signals na merong signals 2 and 3 sa mga susunod po natin na issuance ng bulletin.